Nilinisan ko nga ang aming bakanteng kwarto kanina. Kasi pagkatingin ko nga sa aming kwarto ay maraming alikabok at saka maraming buhangin dahil sa mga langgam. Kaya ang ginawa ko ay winalisan ko at saka tinanggal ko yung mga nakasampay din na mga damit na mga nakahanger. Minsan lang kasi ito malinisan na kwarto kaya kanina hindi ko talaga natiis kasi pagkatingin ko talaga ang daming langgam at binahayan na ng mga langgam. Kaya ito ginawa ko, linisan ko talaga at itinaas ko yung maleta kasi nasa silong lang kasi ito na mesa kasi yung mesa namin na maliit dito ko linagay. Inatungan ko ng mga damit na nakakarton. Nilagyan ko pala ng sampayang itong kwarto kasi hindi naman ito nagagamit. Kaya yun ang ginawa ko. Yung mga nakahanger na nilalabhan ko, diyan ko sinasabit at saka yung mga tuwalya ginagamit namin para hindi nakasampay kung saan saan. Yung mga uniform ng aking mga anak diyan ko sinasampay sa isang kwarto. Kaya yung ginawa ko, sampayan na lang. Pagkatapos ko pala maglinis sa kwarto, hinanda ko na yung mga damit na lalabhan ko ngayong araw. Pipiliin ko muna ito, ipaghihiwalay ko yung mga decolor at saka yung mga puti. Para naman pag maglaba ako mamaya, hindi na ako magpipili-pili dito. Para tuloy-tuloy na yung paglaba ko mamaya kasi ayoko kasi yung paglalaba na patayo-tayo. Kasi tinatamad ako pag ganyan. Mabuti naman hindi masyadong madami yung labahan ko ngayon, hindi kagaya nung dati na sobrang dami ng linabhan ko. Ngayon parang konti lang kasi hindi pa kasi ngayong araw dapat ako maglalaba. Friday pa sana. Kaso baka kasi ako makapunta bukas doon sa school ng aking anak para magpinta kasi. Kaya ngayon na lang ako maglalaba. Kinanda ko na pala dito yung planggana na aking gagamitin para magbabad mga puti kasi yan po kasi ang uunahin ko paglaba. Tapos ko pala maglagay ng tubig sa planggana, linagyan ko na ng Ariel na powder at saka naghumog na pala ako dito ng mga puti kasi bababad ko lang muna ito. Marami pa ang gagawin ko dito sa bahay. Pagkatapos ko pala magbabad, tumayo na ako para pumunta naman dito sa kwarto kasi hindi pa pala ako dito nakapatupi ng aming hinigaan. Kaya ito ginawa ko. Inupi ko yung mga umot at saka tatanggalin ko pala yung mga punda para malabhan na rin. 1 week kasi ako bago magpalit ng mga punda. Pagkatapos ko pala magtupi dito sa kwarto, pumunta na ako dito sa sala at saka dinala ko pala yung mga unan at pinatong ko dito sa mesa kasi papalitan ko po ng mga punda para may sabay na sa paglaba ko ngayon. At ayan na nga, tinanggal ko na nga yung mga punda at saka pinalitan ko na ng bago. Kaya pala ako 1 week bago magpalit ng mga punda para naman yung mga punda pag nilabhan hindi na mahirap tanggalin yung mga dumi. Nang matapos na nga ako magpalit ng mga punda, pumunta na ako dito sa kusina at sinabay ko na dito sa mga puti sa pagbabad. Pagkatapos ko palang ibabad yung mga punda dun sa puti, tumayo na ako at saka pumunta ako dito sa lababo para maghugas ng aming pinagkainan kanina. Sa totoo lang, mahirap talaga maging isang nanay ka kasi lahat ng mga gawaing bahay, ikaw ang gagawa. Pagkatapos ko pala maghugas ng mga plato, pinunasan ko yung kalan. Pagkatapos ko pala magpunas, naghilamos muna ako kasi hindi pa pala ako nakapaghilamos sa mukha. Napaka-oily na ng mukha ko kaya yan, naghilamos ako at saka maglalagay pala ako ng pampaganda, charot. Yung aking routine araw-araw na ginagawa sa mukha. Skin expert pala yung ginagamit na rejuvenating kasi ito lang po kasi ang hiyang sa mukha ko kaya hindi ko na talaga ito papakawalan pa, charot for the go. Pagkatapos ko pala maglagay ng sunscreen sa mukha, papaliguan ko muna si Andrea kasi hindi pa naliligo, anong oras na. So paano ba yan mga kainday, hanggang dito na lang ang video na ito. Sana na-inspire kayo sa akin mini vlog. Kung nagustuhan niyo po ang akin mini vlog, huwag pong kalimutan mag-follow and share. Thank you for watching. Ingat kayo palagi and God bless you all.